Makakaupo na po kayo, please be seated. Pwede mo bang sabihin muli sa iyong katabi, I'm glad you are here. Alam niyo po, sa buong isang linggo ay maaari pong marami po sa atin, hindi po natin nakita ang ating mga kapatiran. At ito po yung napakagandang pagkakataon na tayo po ay magkita-kitang muli. And I believe yung pong presensya ng bawat isa ay encouragement na po sa bawat isa po sa atin. But I just pray that we will be more encouraged as we study the Word of God, and we will read the book of Psalm 103, starting verse 1. Ito po ang atin pong pag-uusapan ngayon, the book of Psalm written by King David. Isa po siyang hari at hindi po siya ordinaryong naging hari ng bansang Israel, subalit isa po siya sa namayagpag ang kanya pong pamumuno. At babasahin po natin sa Psalm 100 from verses 1 to 5 at by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, I believe na matatanggap po natin ang kapahayagan ng Panginoon. Let us start in verse 1. Psalm 103 verse 1, Praise the Lord, O my soul. All my inmost being, praise His holy name. Verse 2, Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Verse 3, Who forgives all your sins and heals all your diseases. Verse 4, Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Praise God for His word. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita at sa kanyang mga pangako. Ang Panginoon po ay matapat sa kanyang mga salita. God is faithful to His words and to His promises. And I believe sa umaga pong ito, kung panghahawakan po natin, if we will just believe and trust the Lord, mararanasan po natin yung fulfillment ng mga pangako ng Panginoon. If we will just praise Him, if we will just lift Him up and worship Him in our lives. Because I believe we are created to worship the Lord. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, you are created to worship the Lord. Ang title po ng atin pong topic this morning, Praise the Lord. Can you encourage your seatmate right now? Praise the Lord. Alam niyo po, ito pong salita na ito, may mga tao po, hindi po sila sanay na marinig at gamitin at sabihin ang salita po na ito na praise the Lord. Sabihin mo nga ngayon, with conviction, praise the Lord. Ito po ay salita na kung saan ay itinataas po natin ang ating Panginoon at ang ating Diyos. Na pag sinabi po nating God, He is worthy of worship and praises from His people. Amen? Kaya po dito po sa ating binasa, ang sabi po ni David, praise the Lord. At napakaganda po, napakasarap na marinig sa bawat isa po sa atin na we really praise the Lord. Ang Psalm 103 po, kung titignan po natin, ang binasa po natin from verse 1 up to verse 5. Pero para mas ma-appreciate po natin ito, gusto ko pong maunawaan natin the outline of Psalm 103. Hindi lang po ito 5 verses, pero ang Psalm 103 po ay merong 22 verses. Yung pong binasa po natin, verse 1 to verse 5, makikita po natin yung personal application. David reviews the mercy of God to him. Alam niyo po, ang Panginoon, pag siya po ay nangusap, meron po siyang mga personal message. Pagdating po ng verse 6 to 18,
Ito po ay national application. David reviews the mercy of God to Israel. And I believe ganun po ang mensahe ng Panginoon. Ang message po ng Panginoon, meron po mga pangungusap ang Panginoon, not just personal message. I pray that this morning, God will reveal to you His personal message specifically for you. Kung magiging sensitive lang po tayo. Pero hindi lamang po yan, hindi po limited ang message ni Lord sa personal, but ang Panginoon po ay nagbibigay ng mensahe sa isang bansa. At dapat po alam po natin ang mensahe ng Panginoon para po sa ating bansa so that every time we pray, and I hope and I pray that as Christians, as followers of Jesus Christ, we pray every day, we pray every morning, or even every evening. We pray for our nation according to God's message to our nation. Not just national, but universal application. David recalls all created beings to praise the Lord. Ang ibig sabihin, ang Panginoon po ay may universal message. Anuman ang estado mo sa buhay, anuman ang citizenship mo, anuman ang nationality mo, anuman ang kulay ng balat mo, merong universal message. At dito po, sa Psalm 103, David calls all created beings to praise the Lord. Ano man ang estado ng iyong buhay, single ka man, double ka man, triple ka man, ibig sabihin nagkaroon na ng bunga ang pagmamahalan. Praise the Lord. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, praise the Lord. At ito po yung atin pong pag-uusapan this morning. Sa Psalm 103 verse 1, ang sabi po dito, 2 beses sa verse, mention po twice in this verse. David mentioned the word praise. Praise the Lord, O my soul. All my inmost being, praise His holy name. We are created to praise the Lord. Amen? We are created to worship the Lord. That is why, palagi po nating sinasabi, ibinibigay ko ang papuri at pagsamba sa Panginoon. By the way, mayroong ilang mga corrections. Huwag po nating sasabing ibinabalik. Pag sinabi mong ibinabalik, ang ibig sabihin, kinuha mo muna. At ang papuri at pagsamba, hindi para sa atin. So, huwag mong kukunin. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong kukunin. So, ang panalangin po, huwag ibinabalik. Ang panalangin dapat ibinibigay. Wala tayong dapat ibalik dahil dapat lahat ibinibigay natin kay Lord. Amen. So, parang medyo iko-correct lang po natin yon. I believe, I know the intention of your heart. Pero minsan po may mga tamang pananalita na dapat po natin ginagamit. Hindi natin ito dapat ibinabalik. At hindi lang ang pinakamataas na papuri. Dapat po lahat ng papuri at pagsamba ay para sa ating Panginoon. Amen? Sabihin mo nga ulit, praise the Lord. Lahat po ng papuri at pagsamba ay para po sa ating Panginoon. Ang sabi po ni David, praise the Lord, O my soul. Kinukonvince niya po ang kanyang sarili, kinukonvince niya ang kanyang buong pagkatao. He is convincing himself, his innermost being, to praise the Lord. Because you know what? There will be time. Maaaring parang wala ka sa mood. You don't feel like praising the Lord, like worshiping the Lord. Hindi po palaging on fire tayo. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang on fire? O mukhang sunog na? No, nasunog na ng mga problema, mga challenges sa buhay, at dumating sa point na you don't feel like praising the Lord. May mga ganun pong pagkakataon.
And what we need to do is to convince ourselves. Sino po sa inyo yung marunong kang mag-self-talk? Naalala ko po yung pangalawa kong anak, nagkakaroon ng pagkakataon, umaharap yan sa salamin, kinukonvince niya yung sarili niya. Minsan po sa mirror, and minsan po sa camera, sasabihin niyan, ang gwapo mo talaga. Kung pupunta po kayo sa YouTube, meron yung kausap niya sarili, ang gwapo talaga. Sino po sa inyo, naka-experience kayo na magkaroon ng self-talk? You talk to yourself. Sometimes you encourage yourself. Kaya mo yan! Lalo na po yung mga pagkakataon na ikaw ay kinakabahan, no? Marami kang mga alinlangan sa buhay mo or merong great challenges in your life at kinakailangan mo itong ma-overcome. Sometimes we talk to ourselves. Meron po isang magaling na author at meron po siyang sinulat na book. And I believe, maybe some of you, nabasa nyo po ito, lumabas po ito during the 80s. A classic book about leadership, about management, about administration. The title of the book is The 1 Minute Manager. It was written by Ken Blanchard. At si Kim Blanchard, sa 1 Minute Manager, doon po sa kanyang book, meron po doong nakalagay na 1 minute praising. Na according to him, as a leader, i-practice daw dapat natin na may mga pagkakataon, hulihin natin yung ating mga tao, let us catch our people doing something right. Maaring baka po may mga nandito ngayon, you are a manager of a certain company, a supervisor. Intentionally, let us catch our people doing something right. Kasi po, maraming pagkakataon, we want to catch them doing something wrong. Mahuli ko nga yan, baka kung ano ginagawa niyan. Marami pong pagkakataon, ganun po yung ating approach. But ang sabi ni Ken Blanchard, let us catch them doing something right, doing something good, and on the spot, then and there, let us praise the person for 1 minute. Pero wag ka namang masyadong nakakaho na mayroon ka pang di ba? Stopwatch. Pagkatapos ng 1 minute, okay goodbye na. 1 minute lang. Ang ibig pong sabihin nito, maging habit daw po natin ito. 1 minute praising. Alam nyo po, parang andaling sabihin yan. But when it comes to application, kung hindi po tayo sanay, if we don't have the habit to speak positive words to people, 1 minute is too long. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. This morning, I want you to praise, to say good things to your seatmate for 1 minute. Are you ready? Good things. No, yung mga nakikita mong mga positive dyan sa katabi mo ngayon, tingnan mo muna yung kasabi mo para medyo makabuelo ka. Anong mga nakikita mong, wag mo muna tingnan ng negative because it's very easy for us to see the negatives, to criticize. But this morning, hindi po yun ang gagawin natin. I want you to look at your neighbor, your seatmate, and for 1 minute, I want you to say good things, positive words to that brother or to that sister. Are you ready? Tinitignan mo na ba? Tinitignan mo na ba kung ano yung mga positive? Okay? Ready? Okay. Your time starts now. Go!
Okay, ikat na po natin. Palakpakan nga po natin ang bawat isa. Praise God. May mga nakita po ako na ubusan na kagad. Ha? 3 salita pa lang yung sinasabi na wala nang maisip. It's not that easy, pero sanayan lang po yan. At dito po, hindi lang tayo, dito po sa ating binasa sa Psalm 103, David is encouraging us to praise the Lord. At kung paano po doon po sa 1-minute manager may tinatawag na 1-minute praising, what if we apply this to God? Na magkaroon po tayo ng pagkakataon na ang Panginoon every time may mga obvious. Kasi po, may mga pagkakataon na ang Panginoon po marami siyang mga blessings, unlimited blessings. Sometimes unseen blessings. Kaya hirap po tayong magpasalamat pag hindi natin alam na may ginawa palang pagpapala ang Panginoon. Pastor, what do you mean by unseen blessing? It means you are alive right now. Blessing yan kay Lord. Amen. Hindi mo alam, dapat pala nasagasaan ka. Ang nasagasaan na lang yung pusa. May sinacrifice na lang para sa'yo. Pero pag may mga obvious blessing daw, let us catch God doing something right in our lives. Sino po sa inyo yung naghihintay kapag biglang may pagpapala ang Panginoon sa'yo? Kahit gaano kaliit. Ibig sabihin, intentionally, mag-exert ka ng effort. You want to catch God doing something right, giving you blessings, giving you favor. Na yung paggising mo pa lang sa umaga, alam mo ba na kung hindi ka gigisingin ni Lord, hindi ka magigising? Amen? But who among you here, after opening your eyes for 1 minute, you will praise the Lord? Sabihin nga ulit natin, praise the Lord. And I believe, para po mangyari yan, kinakailangan po natin maging sensitive. Sabi po ng verse 2, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Forget not. Dito po sa Psalm 103, David is talking to his soul, reminding himself to bless the Lord and to forget not all His benefits. Kailangan po pag-isipan ito, kailangan po ito, meron po tayong, mag-exert tayo ng effort, dapat po ito intentional. Anong ibig sabihin nito? Ito po yon. We must think before we can thank. Alam mo, kaya ka makakapagpasalamat kasi inisip mo, ano bang kabutihan ng Panginoon? We must ponder before we can praise. We must remember before we can rejoice. Kaya nga po ito intentional eh. Naiisipin mo, ano bang kabutihan, ano bang mga ginawa sa akin ng Panginoon? Minsan nakakalimutan na po natin. Nagkaroon po tayo ng habit, tinuturuan tayo ni David na magkaroon tayo ng habit to praise the Lord, pero tayo po ay nagkaroon ng habit to forget God's goodness, God's blessing. Kung tayo ay tatanungin ngayon, sa nakaraang buong 1 linggo, for the past week, 7 days, ano ang mga blessings ng Panginoon sa iyong buhay? Hindi po pwedeng wala. That is why every Saturday, during our prayer gathering, it's impossible if no one will testify about the goodness of God. It's impossible. Because I believe lahat po tayo ay nakakatanggap ng pagpapala sa Panginoon. Amen. Kaya nga po, alam nyo, every Saturday, maraming nagpupunta dito excited, not just to pray, pero ipahayag, to testify the goodness of God. May mga pagkakataon nga po, kailangan nang itigil yung testimony time. Kagabi po, naubos na yung oras para sa message. Para dun sa time of prayer. Why? Because people is unstoppable. They are unstoppable in giving their testimony.
Dito po sa Psalm 103 verses 1 to 5, meron pong mga benefits na mention si David to help us remember the goodness of God, the benefits of God to each and every one of us. Pag-usapan po natin ito. 5 blessed benefits of the Lord that we must not forget. Ano po itong 5 na ito? 5 blessed benefits of the Lord that we must not forget. Number 1, pardon. Ang sabi po ng verse 3, who forgives all your sins. Wow! Praise God because we have a forgiving God, a merciful God. You know why? Because every day, we sin before the Lord. We commit sins. And praise God, He is merciful. Nandun yung kanyang kapatawaran, His pardon. At ang pinatawad ng Panginoon, hindi lang yung mga nagawa nating kasalanan o hindi lang yung maliliit na mga kasalanan. Alam nyo, may mga tao, there are people having hard time to come to God and ask for forgiveness. Why? Because for them, they committed big sins. Mga malalaking kasalanan. Baka nga crime na eh. So hirap na silang lumapit sa Panginoon. May mga tao pong ganon. Pero dito po, sabi dito, who forgives all. Sabihin nga po natin, all. Even in Colossians chapter 2, verse 13, ang sabi po dito, when you were dead in your sins, and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Kaya nga mapapapasalamat ka kay Lord eh. Pinatawad ka. Pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Sino po sa inyo nakaranas ka na ikaw ay pinatawad? Namimili ka sa palengke. Tinanong mo yung isang produkto, ang sabi sa'yo, 100 pesos. Sabi mo, pwede bang tumawad? Sabi, sige, patatawadin kita. Sabi mo, magkano po? All. Anong ibig sabihin nun? Wala ka nang babayaran. Sino po sa inyo, ikaw mamimili, hindi ka pinagbayad, hindi ka man lang nagpasalamat? Mapapapraise the Lord ka. Amen. Lalo na kung yung item na yon ay malaki. Yung pong mga kasalanan natin, pinatawad at ang sabi po dito, He forgave us all our sins. Hindi nyo po ba napansin, past tense? Hindi po sinabing patatawarin tayo. Ang sinabi dito, pinatawad na tayo. Amen. At yung pinatawad, hindi yung nagawa nating kasalanan lang, hindi lang yung maliit, all. Sabihin nga natin, all. Wow, iba pong dating nun pag all. Sabihin nga po ulit natin, yung merong pong conviction, all! Ganon. Okay? 1, 2, 3, go. Yeah. Mapapapraise the Lord ka. Pag na-realize mo na lahat ng kasalanan mo, kung tatanungin kita ngayon dito, if I will ask you, ano yung worst sin that you have committed? Worst sin. Sabi ni David, praise the Lord, oh my soul, and forget not. Kaya po ito yung ginagawa natin ngayon eh. Iniisip natin, ano ba yung kabutihan ng Panginoon? Ano ba yung mga benefits? Alam nyo, tayo po, naturalmente as human beings, ang tinatanong palagi natin, benefits. Pag ikaw maghahanap ka ng trabaho, magtatanong ka, ano ba ang benefits? Sino po dito, first time kang nakarating dito, someone invited you, and then ang tanong mo, sandali, sasama ako dyan. Ano ang benefits? Sabi siguro nung nag-invite sa'yo, pala-lunch kita. Meron dong C2.
Anong benefits? Alam nyo, magbibigay ka ng pasalamat kung alam mo kung ano ang binibigay na benefits. Ano ba yung pinaka-worst na kasalanan na nagawa natin? Ang sabi ng Bible, pinatawad na yan ng Panginoon. That is why kung lalapit tayo, if we will come to God and we will ask for His forgiveness, He will forgive us. And you know what? Ito po yung maganda. Ito po yung greatest need ng tao ngayon. Maybe you are here right now, and if I will ask you, what is your greatest need? Maaring maraming mga pangangailangan ang sasabihin mo, I need this, I need that, I need those. I have a lot of needs, Pastor. Pero ano ba yung greatest need ng tao? Kasi kung alam mo ang greatest need mo, yun ang ipopursue mo. Meron pong isinulat ang isang unknown author. Ang sabi niya po ay ganito. If our greatest need had been information, God would have sent us an educator. If our greatest need had been technology, God would have sent us a scientist. If our greatest need had been money, God would have sent us an economist. If our greatest need had been pleasure, God would have sent us an entertainer. But our greatest need was forgiveness. So God sent us a Savior, our Lord Jesus Christ. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Praise God! Kaya pala sabi ni David, praise the Lord, O my soul. Forget not all His benefits. Pardon, kapatawaran sa mga kasalanan. And praise God, pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Praise God, because every time we come to Him, and if we are sincere, He is ready, He is eager to forgive us from all our sins. Ang pangalawa pong benefits, not just pardon, but healing. Ang sabi po ng verse 3, who heals all. Ayan na naman po yung word. Sabihin nga natin, all. All your diseases. Grabe yung benefits. All. Ang ibig niyan sabihin, Pastor, kasama ba dyan yung kulugo ko sa likod? Yes! Amen? All our diseases, all your diseases. You know what? Our God is our great healer. Because of the blood of Jesus, meron pong kagalingan. Sino po dito ang may sakit at karamdaman? Let us claim the healing that comes from God. Sabi po ng 1 Peter chapter 2, verse 24, He Himself bore our sins in His body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you had been healed. Tayo po ay pinagaling. At alam niyo po, ang Panginoon, marami po siyang kaparaanan kung paano po tayo pinagagaling. Sino po dito naniniwala sa divine healing? Amen? Alam niyo po, ang Panginoon po, pag sinabi nating divine healing, God-given. Kapag ikaw nag-take ka ng medicine, gumaling ka, that's divine healing. Dahil pwedeng gumamit ang Panginoon ng medisina, pwedeng gumamit na ang Panginoon ng gamot, pwedeng gumamit ang Panginoon ng mga natural way of healing, at pwede din ang Panginoon, pinag-pray ka lang, gumaling ka. Lahat yon divine healing. Amen? At kung tayo ay pinagaling, let us praise the Lord. Sino po dito nakaranas ng nagkasakit, pinagaling? Praise the Lord. Napa-praise the Lord ka na ba nung ikaw ay gumaling? Sabihin nga natin ulit, praise the Lord. Kung tayo ay walang sakit at karamdaman ngayon, praise the Lord. You are healthy. Hihintayin mo pa ba na magkaroon ka ng sakit at karamdaman? Bago mo sabihin, praise the Lord, thank you Lord for the good health. Praise the Lord. Amen. Dapat pala itong mga salita na ito ay palaging naririnig sa atin.
Praise the Lord. Kaya lang ang tanong ganito, Pastor, meron bang mga sakit? It's possible na may mga sakit ba na hindi mapapagaling? Possible po sa buhay na ito. It's possible. Pastor, ang sabi dyan, all. Kasi po ang pagpapagaling ng Panginoon, hindi po limited dito sa buhay natin dito. Hanggang sa kabilang buhay, pagdating po natin doon, pinagaling po tayo. That is why we are looking forward doon po sa buhay, doon sa eternity na disease-free. Walang sakit at karamdaman. Bakit? Kasi binayaran na ni Jesus, binayaran na ni Jesus Christ sa cross lahat ng sakit at karamdaman. Sabi ng Revelations chapter 21, verse 4, may ipinakitang vision kay John the Beloved. Ano yung pwede nating i-expect sa future? Ano yung pwede nating i-expect sa eternity? Ang sabi dito sa verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain. For the old order of things has passed away. Alam niyo kung bakit possible yan na mangyari sa eternity? Because Jesus Christ paid the penalty of our sins. That is why healing is possible. Tell to your seatmate, you are healed. Amen? Manampalataya po tayo na ang mga sakit at karamdaman, pagagalingin niya ng Panginoon hanggang eternity. Ang kagalingan ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Sino yung nandito ngayon, kiniklaim mo na ang kalakasan, ang kagalingan, not just divine healing, but divine health. Amen? Pwede mo ba nga ulit sabihin sa katabi mo, tell your neighbor with conviction, with faith, you are healed. And I want you to claim this morning, sabihin natin, let us open our mouth, I am healed. Sabihin natin, I have divine health. Yan po yung pangalawa, healing. Number 3, deliverance. Deliverance. Ito po yung pangatlong benefit. Una, pardon, healing, and then deliverance. Sabi po ng verse 4, who redeems your life from the pit. Meron pong pagliligtas ang Panginoon because our God, He is the divine, He is the deliverer, the great deliverer. Kaya nga po nung pinanganak si Jesus Christ, ang tawag sa Kanya, Savior. Pinanganak pa lang siya. Nung paparating pa lang siya, may mga prophecy ang tawag sa Kanya, Savior. Up until now, He is our Savior. Patuloy tayong nililigtas. 2 Timothy chapter 4, verse 18. Yes, and the Lord will always deliver me from all evil, and will bring me into His heavenly kingdom. To God be the glory forever and ever. Wow! What a declaration by Apostle Paul. And I just pray this morning na may kakayanan din po tayong itong ideklara dahil ito ay salita ng Diyos. Ito ay universal message to us, each and every one of us. Na pwede nating sabihin, God has delivered me and He will deliver me and bring me into His heavenly kingdom. Amen? Because He is the great deliverer. Pero ito ang tanong, si Jesus na ba talaga ang tagapagligtas ng buhay natin? Gumawa na ba tayo ng commitment? Have you received Jesus as the Lord and the Savior of your life? And He will deliver us, hindi lang po dun sa danger sa mundong ito. Pero dineliver niya tayo sa kapangyarihan ng kamatayan. He delivered us. He saved us from the power of death. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 11, bago niya buhayin muli si Lazarus, ang sabi po ng verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Look at verse 26. And pwede natin itong i-claim because the word of God is true. Alam niyo, pag ang tao ang nangako, nakakatakot eh. Pero pag ang Diyos ang nangako, ang ating Panginoong Yesus ang nangako, ito ay magkakaroon ng katuparan. Look at verse 26, and whoever lives and believes in me.
Meaning, ang nais ng Panginoon, hindi lang tayo manampalataya, pero mabuhay tayo para sa Kanya. At ang sabi niya dito, whoever lives and believes in me will never die. And this is the challenge. Do you believe this? Because if you believe this, you will live for Him. Sino dito nandito ka ngayon, nabubuhay ka na para sa Panginoon? O sino yung nandito ka, nabubuhay ka para sa iyo? Para sa iyong pangarap? Sa mga desires mo? O nandito tayo ngayon, dumating na tayo sa point ng buhay natin na tayo ay nabubuhay para sa Panginoon at ang pangako niya, He will deliver us. You cannot deliver yourself. Wala tayong kakayanan. Maraming bagay ang hindi natin kontrolado. Pangatlo pong benefits, deliverance. Pang-apat, number 4, coronation. Ang sabi ng verse 4, who crowns you with love and compassion. Alam niyo po, pag sinabing crown, ang nakasuot lang po ng crown, ang mga slaves, walang crown. Ang nakasuot lang po ng crown, king or queen, or the prince and princesses. Ang ibig sabihin, yung mga anak, merong crown. At ang pangako po dito, He will crown us with love and compassion. It speaks of His mercy, His love to us as His children. At tayo po ay mga anak. Ang sabi ng Romans chapter 8, verse 15, you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear. But you received the spirit of sonship. Sabihin nga po natin, sonship. Alam niyo ang ibig sabihin ng sonship? Ang ibig sabihin nun, meron niyang kasamang birthright. Na tayo ay hindi lang tayo ordinaryong anak, pero tayo po ay panganay. May birthright because of Christ. At ang sabi po dito, and by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. You are a child of God. Amen. At meron po tayong crown in the spirit realm. At nandoon yung crown na yon, nire-represent ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi lang ng kanyang pag-ibig, but His mercy. Napakaganda pong pangalan, ang mercy. Love and compassion. Love and mercy. Alam nyo, hindi po tayo magiging anak ng Diyos without the mercy of God. Hindi po tayo magiging anak ng Diyos without the love of God. We are crowned with God's love and mercy. Number 5, pinakahuli po, satisfaction. What a benefit. Ang sabi po dito, who satisfies your desire with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Satisfaction. Kailan ka masasatisfy? Yung iba po, akala ako masasatisfy pag marami na akong nakuha. Wrong. Kahit gaano kadami makuha mo, hindi ka masasatisfy. Yung mayaman, lalong gustong yumaman. Yung may kapangyarihan, lalong gustong magkaroon ng ano. Wala pong satisfaction kung yun ang iniisip ninyo. Ang tuwid ang buhok, gustong magpakulot. Gagastos yan para magpakulot lang. Hindi siya satisfied na yung buhok niya tuwid. Pero yung tuwid ang buhok, gustong ano? Magpakulot. Dahil hindi siya satisfied, hindi ako satisfied na tuwid. Ang tagal ng tuwid ng buhok ko. Magpapakulot naman ako. Amen? May mga tao hindi satisfied. Sabi niya, ayoko na ng may buhok. Totoo po ba yon?
May mga tao, may buhok, magpapakalbo. Bakit? Ayoko na nang hindi ako satisfied, magpapakalbo na ako. Pero may mga kalbo naman, lahat gagawin. Magkabuhok lang, walang satisfaction. Yung mga maitim, gustong magpaputi. Yung mapuputi, gustong itim. Pastor, promeno ka naman. Marami kang nasasaktan. Ang totoo po niyan, lahat tayo, kung titignan natin, walang satisfaction kung ang pag-uusapan po natin ay ang mga bagay sa mundong ito. Kaya nga po ang buhay natin, kinumpara sa kayamanan ng mundo. Why? Because God created us in His image. And this world cannot satisfy us. Kahit isaksak na sa iyo ang buong mundo, hindi ka pa rin masasatisfy. Akala natin yung pinakamayamang tao, siya nang satisfy. Hindi pa siya satisfy. Gusto niya pang i-compete yung sarili niya. Dapat mas mayaman pa ako sa sarili ko. Can you imagine that? Without satisfaction. Pero ano yung sinasabi dito na benefits? Yung satisfaction. Ito po yung sinasabi ni David sa Psalm 23 verse 1, the famous Psalm 23. Ang sabi po ng Psalm 23, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. Pastor, ang kaya lang gumawa niyan, hari. Ang kaya lang magsabi niyan, hari. Hindi ang kayang sabihin ng mahirap. Talaga? Alam niyo ba nung sinabi ito ni David, shepherd boy siya? The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Lahat ng tao, lahat ng Christian kaya itong sabihin. Kaya mo itong sabihin hindi dahil napakadami ng na-acquire mo. Pero kaya mo itong sabihin because you have God in your life. At tanging Diyos lang ang kayang magbigay ng satisfaction. So dito meron kang experience, walang laman ang bulsa mo. Walang laman ang bank book mo. Book lang. Pero kaya mong ngumiti. Kasi satisfy ka kay God. Pero alam mo, pag wala kang Diyos, kahit may 10,000 ka sa bulsa mo, you're not satisfied. You want to be satisfied? Lumapit tayo sa Panginoong patuloy. Amen? Ang Panginoon ang magbibigay ng satisfaction. Pag meron kang Diyos, if you have Jesus Christ in your life, you have everything. Before we end, naalala ko po ang isang story about a father and son. Napaka-close po nila. Meron po silang ginagawa palagi, meron silang habit. Ang habit po nila, they are collecting precious paintings. Magmula sa painting ni Picasso, ni Raphael, ang dami nilang collections. Nagkaroon po ng Great War at ni-require yung kanyang anak to join the war. Matagal po silang hindi nakita until the father received a bad news. His son died. Namatay po yung kanyang anak during the war. And he found out na kaya pala namatay yung kanyang anak, merong iniligtas na isang sundalo. And when his son attempting to save this soldier, siya po yung tinamaan ng bala, his son died instantly. Napakalungkot po ng tatay. After a month, nagdadalamhati pa rin po siya dun sa kanyang nag-iisang anak. And then after a month, meron pong dumating. Hinahanap siya. And he found out na ito pala yung sundalo na ililigtas ng kanyang anak. At
merong regalo sa kanya, isang painting. Alam niyo, ginawa nung sundalong ito, pinaint niya yung anak. Sabi niya, gusto ko pong ibigay ito sa inyo, pagpapasalamat, because your son saved me. This is my gift for you. The painting of your son. Nung pagbukas ng tatay nung package, nakita niya, grabe pa, kuhang-kuha yung mata, napaiyak pa siya. Ginawa nung father, dinisplay niya ito, lahat ng pumupunta sa bahay, pinagmamalaki niya yung painting na ito. Bago niya ipakita yung ibang mga painting, yung ibang mga masterpiece na mga napakamamahalin, millions of dollars ang halaga ng isang painting, pinapakita niya muna yung painting ng anak. Hanggang sa namatay po yung father na ito. At lahat po ng mga masterpiece na mga paintings, nagkaroon po ng isang malaking auction. At napakarami pong mga nagpunta, mga kilalang mga tao. Gusto po nilang mag-bid doon sa mga masterpiece sa mga paintings. Nung dumating po yung auctioneer, dala-dala niya yung painting nung son, nung portrait nung son. At pagkatapos inilagay niya po sa gitna, at sabi ng auctioneer, we will start the bidding. Tuwan-tuwa po lahat, excited. Kasi nakikita nila makakakuha sila ng mga masterpiece na painting. Ang sabi po ng auctioneer, ang ating ibibid ay ang painting, The Son. Bigla pong nag-react yung mga tao, hindi yan yung dahilan bakit kami nagpunta dito. We want to buy those masterpiece, not that trash. Ayaw po nila yung painting na yon. Hindi daw kilala ang nag-paint. Hindi kilala yung artist. Ang sabi po ng auctioneer, ito po yung ating ibibid. Sino po ang gustong magbid? Wala pong gusto. Sabi ng mga tao, sige na, ano nyo na yan, bilhin nyo na para maibid na yung mga masterpiece. Doon po sa likod, biglang may nagtaas ng kamay, yung kanilang family gardener. Sabi po nung gardener, I love the Father and I love the Son. I want to bid. I only have $10. Sabi po nung auctioneer, meron pa bang magbibid? How about $20? Sabi nung nasabay-sabay po yung mga tao, ibigay nyo na yan, $10 para matapos na. Sabi po nung auctioneer, okay, the auction is over. Nagulat po lahat, paano yung mga masterpiece? Ang sabi po ng auctioneer, whoever got the Son, got everything. If you have the Son, you have everything. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Wow! Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us all stand up.